Ito ang ganid, hindi si Melvin. Kaya pala ganoon kaigting na makuha ang secret account. Dahil napakalaking halaga noon. Mas lalong naguluhan kung ibabalik ba kay Melvin ang sulat o ibibigay sa Don. Papasok na si Melvin sa silid na makita ang babaeng naroroon sa veranda. Nakatalikod ito sa kanya at napahalukip-kip gawa ng simoy ng hangin. Tila gusto niya itong yakapin, ngunit pinipigilan lang niya ang kanyang sarili. Gulong-gulo siya sa kung ano bang damdamin ang nararamdaman para sa babae. Kahit anong iwas niya, iisa lamang ang sagot. Mahal niya na ang babae. 3 araw nang nakalipas mula nang pakiusapan ng kaibigang si Danny para alamin ang lahat-lahat sa pagkatao ng babaeng nasa kanyang poder. Napasulyap siya sa kinaupuan nito. Matapos nitong sabihin gusto magtrabaho, ginawa niya itong personal secretary. May kumatok sa pintuan nila, kaya maging ito ay nagtaas din ng tingin. Ang sekretary niya ang nasa pintuan. "Sir, Mr. Danny Batas is here," imporma nito. Ayaw niya marinig ni Shaina ang pag-uusapan nila, kaya inutusan ng sekretary na papuntahin ang lalaki sa conference room nila. "Just send him to the conference room. Make us coffee too. Thanks." Anito sa sekretary. Nakita ni Shaina ang palagi ang pagsulyap sa kanya ng lalaki na ngayon ay amo. Hindi tuloy siya mapakali sa kinuupuan, kaya kahit walang masyadong ginagawa inabala ang sarili. Matapos sabihin ng sekretary nito ang pagdating ng isang panauhin, ay nakita niyang tumayo ang lalaki at umalis. Doon lamang siya nakahinga na maluwag hanggang sa gambalain siya ng isang tawag. Tawag iyon galing sa kantinang tinawagan nung nakaraang linggo, hinggil sa ina. "Hello?" Agad nabungad ang nasa kabilang linya. "Hello, anong balita?" "Aniya?" "Nandito ang nanay mo, pasensya ka na at nahirapan akong hanapin." Hingin pa umanhin nito. "Okay lang, at least nahanap mo siya. Salamat." "Hello anak? Anak, Shaina, ikaw ba yan?" Boses nag-aalalang ina. Bigla siyang naluha at namis ang ina kahit masamang-masama ang loob dito noon. "Anak?" Untag nito. "Oo, Nay. Si Shaina po ito. Kumusta po kayo?" Hindi napigilang itanong. "Ay awa ng Diyos. Okay naman ako, anak. Bakit ka naman kasi naglayas? Kailan ka ba uuwi?" Sunod-sunod na tanong ng ina sa kanya. "Hindi ko pa po alam, inay. Nasa Manila po ako ngayon. May trabaho po ako rito." Tugon dito. "Ganon ba?" Tila na lumong boses ng ina. Si Tiyong po." Aniya kahit ayaw niya sanang tanungin ito sa kinakasama ng ina. Dinig na dinig niya malalim na paghinga ng ina sa tinanong. "Matagal na akong iniwan ni Dante. Sumama sa batang kalaguyo." Anito, naramdaman lungkot sa boses. Bagya siyang natuwa sa sinabi nito. Alam niya kasing makakabuti iyon sa ina. "Huwag po kayong mag-alala, Nay. Papadalhan po kita ng pera." "Mangupahan ka muna, ha?" Anya si ina. Tila naman nabuhayin ito sa kanyang sinabi. May lalaking nagpunta rito pala kahapon at nagtatanong tungkol sa'yo." Agaw ng ina. Napaisip siya kung sinong lalaking yun, ngunit nang wala siyang maisip ay minabuting magdiwang na lang dahil tuluyan ng lumaya ang ina sa pagiging martir nito. Samantala, sa conference room ay naabutan ni Melvin na parenting nakaupo ang kaibigan habang hinihigop ang umuusok pang kape. Sa harap nito ay may brown envelope na alam niyang naglalaman ng mga impormasyong kailangan niya. Dadamputin na sana niya ito nang unahan siya nito. "Not too excited, dude. Itinerary first before information." Anito, sabay lahad sa isang palad nito. Tinawag niya si Victoria, ang kanyang sekretary, upang kunin ang plane ticket at hotel booking. 2 minuto lang ay nasa palad na niya isang puting sobre. Napakalaki ng ngiti sa labi ng kaibigan. "For sure Angel will be happy for this." Anito tukoy sa girlfriend. "Take a deep breath before you open. You're too lucky, guy." Ngisingiti nito sa kanya. Hindi niya mahulan ang ibig nitong ipakahulugan sa mga ngisi nito. Pagbukas ng envelope ay agad na nakita ang isang information sheet. Shaina Sanchez, 18 years old,
Born on January 8, 2007. Base sa impormasyong naroroon, tumiim ang mukha niyan sa nalamang napakabata pala ng babae. Reaksyong hindi nakawala sa mapanuring kaibigan. Isang malutong na tawa nito ang pumalahaw sa buong conference room. "Dude, you get a very very young and fresh." Tila nangaasar pang wika nito. Nang makitang seryoso siya ay nagpaalam na ito. "Dude, all the information you need is there, so I better go and pack my things and enjoy my long weekend." Dagdag pa nito na hindi mawala-wala ang ngiti. Wala nito sa harapan, ngunit hindi pa rin siya naalis sa kinatatayuan. Masyado siyang nabahala sa nalamang napakabata pala ng babae dahil dobling edad nito ang kanyang edad. Muli niyang pinagpatuloy ang pagbabasa ng impormasyong naroroon. Ayon sa ina, naglayas daw ang babae at sabi-sabi ng taga doon kung bakit ito naglayas dahil sa pagiging lasinggero ng ama-amahan. Mas lalong nangunot ang noon niya nang mabasang minsan ay tinangkang pagsamantalahan ito ng ama-amahan. Nakuyom ang kamao sa isiping may gustong gumawa ng kahalayan rito. Ngunit nang mabasa ang huling nakasulat sa papel ay gumuhit ang galit sa mukha. Saka siyang umisi. "Sinugo ka ng aking tiyuhin para amuin ako. Pwes, hindi ka magtatagumpay. Una pa lang kitang nakita, alam ko nang kagaya ka rin ng ibang babae." Tangis niya sa galit sa babaeng nasa opisina. Hinamig muna ni Melvin ang sarili bago bumalik sa opisina niya. Baka hindi niya matansya ang sarili at masaktan lamang ang babae. Isang malalim na hininga ang pinakawalan bago tuluyang lisanin na malawak na silid na yun na pinagdausan ng kanilang meeting nang tumunog ang cellphone niya. Napamaang siya lalo na makitang ang tiyuhin na nasa kabilang linya. "Hello?" Galit na sagot sa cellphone. "Relax, iho. Mukhang mali ang gising mo." Anito na tila nang iinsulto. "Kung tumawag ka lang tito para insultuhin ako, wala akong panahon." Matigas na wika, saka papatayin ito. Ngunit maagap na nagsalita matanda. "Kapag pinirmahan mo ang papeles, makakaasa kang hinding-hindi na kita kukulitin." Pangungulit pa nito. "Sorry but still I will not sign that." Aniya sa katuloy ang pinatayan. Napangisi siya. Tuso nga ang tiyuhin. Biruin bang magpadala pa ito ng sugo upang akitin siya? Pwes, hindi ako papatalo. Aniya sa katuluyang tinungo ang opisina. Nabigla si Shaina nang biglang pumasok ang lalaki sa opisina nila na tila bagalit. Mas lalo tuloy siyang hindi komportable lalo na't tila masama ang tingin pinupukol sa kanya. Hindi niya yun matagalan kaya nagbabase ng tingin. Hindi alam ni Melvin kung bakit ganoon ang nararamdaman sa babaeng kaharap. Kahit gustong-gusto niyang saktan ito sa ginawang panlilinlang sa kanya, hindi niya magawa. Gusto niyang sigawan ito ngunit nakikita pa lang niya ang mga mata nito'y umuurong ng dila niya. Formal ang mukhang bumalik sa mesa upang tapusin ang ginagawa. Muli naisip ang mga impormasyong binigay ng kaibigan. Napakabata ng babaeng kasama. Bakit ito nagpagamit sa tiyuhing ganid? Doon pumasok ang ideyang nagpagamit ito dahil sa pera. Tumiim ang bagang sa ideyang umuukil sa isipan. Grabe ang pagtahip ng dibdib ni Shaina. Kahit hindi nagsasalita ang amo, ramdam niyang galit ito. Malalim ang iniisip hanggang makita ang pagtiim ng mukha nito. Mas lalo siyang napaisip kung sino ang lalaking dumating at ganoon na lamang itsura ng lalaki. Wala siyang nagawa kundi ang makaramdam sa lalaki. Maghapon silang walang kibuan kahit nasa loob lang sila ng iisang kwarto. Nakayuko siya sa hawak na papeles na may magsalita sa harapan. "It's 6 o'clock. We're leaving." Formal pa ring mukha. Agad niya namang inayos ang hawak na papeles at maayos na nilapag iyon sa gilid ng lamesa. Saka binitbit ang handbag niya. Nagpatiuna na ang lalaki sa paglalakad kaya alumpihit siyang sumunod dito. Wala pa rin kasing pagbabago sa mukha nito. Walang ekspresyon doon. Mula sa opisina hanggang sa elevator, maging sa parking lot kung saan nandun ang sasakyan nila. Doon naisip ang laman ng sulat na nabasa. Parking lot. Anya sa sarili. Mabilis na ginalang tingin doon ngunit walang basurahan na gaya ng nasa sulat. Nagpalingalinga pa siya ngunit wala talagang basurahan doon. What is it? Tinig ni Melvin. Nothing. Tipid na tugon saka pumasok sa sasakyan nito. Kabadong-kabado siya dahil kahit sa sasakyan ay formal pa rin ang mukha ng kasama.
Hindi niya mawari kung galit ba ito o hindi, ngunit nanatili na lamang siyang tahimik. Nang makarating sila sa gusali kung nasaan ang condo unit nito, ay nakahinga siya na maluwag. Mabilis na tinanggal ang seatbelt at pagbaba pa niya ay pinigilan siya nito. Nagulat siya sa kinilos ng lalaki hanggang sa maramdaman ang kabigatan nito sa kanyang harapan. Naguguluhan siya sa gusto mangyari ng lalaki hanggang sa tuluyang ihiga nito ang upuang kinaupuan sa sasakyan. Nang maihiga siya nito ay doon siya sinibasib ng halik ng lalaki. Isang mapagparusang halik iyon dahil halos dumugo ang mga labi niya. Gusto niya maiyak sa sandaling yun. Marahas ang bawat galaw ng lalaki. Ang pagtanggal ng blusa niya na halos mapunit na. Napaigtad siya na maramdaman ang paggapang ng mainit na palad nito. Marubdob ang halik na pinapalasap sa kanya ng lalaki dahilan upang kagatin ito ng bahagya. Ngunit imbis na tumigil ito ay naging mapanghas pa. Hanggang sa nalasahan na lamang niya ang dugo sa gilid ng labi. Bagyang natigilan si Melvin sa ginawang marahas na paghalik sa babae na malasahan ng pulang likido sa gilid ng labi nito, ngunit bumalik-balik sa isipan na isa itong sugo ng tiyuhin. Isang mapagpanggap na babae, isang espiya at isang bayaran. Muling binalik ang pansin sa ginagawa sa babae. Kahit masakit ang mga labi sa mga halik na ginagawa ng lalaki, ay hindi mapigilin ng Shaina na mapaigtad at mapasinghap sa sensasyon na dumadaloy sa mga ugat. Hindi niya malaman kung bakit sa tuwing aakinin siya ng lalaki, ay tila bagang nananabik pa siya. Nang matapos ang mapanghas na pag-angkin ni Melvin kay Shaina, napangisi siya na makita ang luhang pumatak sa babaeng yakap ang hubad ng katawan. "Wear this," aniya, saka nagpatiunang umibis sa sasakyan. Binigay nito ang kanyang tote jacket para matakpan ang hubad nitong katawan. Dahil sa kapanghasan kanina'y nasira ang mga botones ng suot na blusa. Nang makitang hindi nagalaw ang babae na alala niya. Naroroon nga pala ito dahil bayaran ito. Agad na dinukot ang sobre sa bulsa at kinuha mula roon ang palumpon na tig 1,000. Saka hinagi sa babae bilang kabayaran sa ginawang kapanghasan. Hilam ng duha itong tumingin sa kanya. "Di ba yan ang gusto mo, tama?" Sarkastikong wika rito saka nagpauna sa paglalakad. Inisa-isang puluti ni Shaina ang perang sinabi sa kanya ng lalaki. Matapos ayusin ang sarili kahit gulong-gulo siya sa kinikilos ni Melvin. Alam na kaya niya? Hindi mapigilang tanong sa sarili. Mas lalong sumidhi ang galit ni Melvin na makitang pinupulot ng babae ang perang sinaboy niya. "Pera nga naman." Nagalit na wika sa sarili saka nagpatiuna nang pumunta na ulit sa unit niya. Agad siyang pumasok sa mini library niya na ginawang opisina niya. Nasumpungan doon ng ilang bote ng alak at agad na nagsalin. "Ano man ang balak mo, Shaina, sisiguraduhin kong hindi ka magtatagumpay." Aniya habang mahigpit na hawak ang baso ng alak. Masakit man ang katawan ay pinilit niya maglakad. Nang makarating sa unit ng tinutuluyan ay agad na hinanap kung naroroon ang lalaki. Wala ito sa sala. Nagtungo siya sa silid upang makapag-ayos ng sarili at nakahinga siya na maluwag na makitang wala rin doon ang lalaki. Matagal siya sa ilalim ng shower kasabay ng pagtulo ng tubig ang pagtulo na masaganang luha, buhat sa mga mata. Wala siyang ganang kumain kahit gutom na gutom siya. Matapos maligo ay agad siyang nahiga upang makapagpahinga. Nakukuha na niya ang tulog na marinig niyang bumukas ng pintuan. Pinikit lang niya ang mga mata para hindi nito malamang gising pa siya. Dumiretso ang lalaki sa banyo. 10 minuto ang lumipas, lumabas na ito. Hindi siya gumagalaw at patuloy lang siyang nakikiramdam. "You just wasted everything. I thought you're different." Sayang, tinig nito na nagpaluha sa kanya. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.